sa Panginoon. Unang-una, ako nagpupasalamat sa Kanya sapagkat once again, He gave me a privilege to share His Word. At the same time, patuloy niya akong binigyan kalakasan, kalusugan, hindi ako at aking pamilya din. So, I thank and praise God sa bagay nito na ginawa nga niya. So, ako lahat nagpupulit pasalamat mula sa pagbangon hanggang sa pagtulog ay still siya pa rin at siyang nangunguna, gumagabay, pumapatnubay sa akin at sa aking pamilya at sa lahat ng mga nanampalataya sa kanya. Even CCBC na nagpapatuloy sa gawain. Ako nagpulit pasalamat sa patuloy niyang ginawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Kahapon nga sabi ni Sister Cora, sabi ni Sister Eileen, imbitado tayo ni Sister Cora. So, hindi ko expect na magsama-sama tayo mga kapatiran, bagamat ilan lang, pero pwede pala, I do believe na komodo lahat doon kasi pangbahay, senyora pangbahay yung napuntahan natin Bakit? Si senyora naman si Cora Senyora naman talaga siya, no? So I thank and praise God sapagkat masama ang loob ko kunti lang nakain ko. Hirap gumawa ng tulog pag busog na busog. Sabi ni Sister, matulog na tayo ba? Mag-alauna na, gising pa Dahil yung tiyan ko siksik liglig Hindi ko malasahan yung aking kinain sa dami. Sabi ko, Sister Cora, yung kinain ko hindi ko malasahan Kaya ako pabalik-balik So thanks, Sister Cor, sa pag-imbita mo sa amin. So hoping and praying na muli magsama-sama mga kapatid. Maganda yung magkasama sa Kaya nasabi nga ni Sister Abigail yung huntahan mag-11 na pala hindi masayod-sayod ang Ibang grupo namin, ibang grupo ng kababayan talagang change position naman tayo. Nung una kami nasa loob, yung mga kababayan nasa labas. Nung sabi change position, kami naman nasa labas, sila nasa loob. Hindi pa rin magkamayaw ang talagang ang sarap ng usapan Iba't iba. Nakarating na kami ng Pilipinas. Saan namin napag-usapan So I thank and praise God sa bagay nito na gaya na banggit ni Brother Vincent kung tayo talagang magkasama personal bagot sa Zoom lang tayo nagkakasama mas maganda, mas matindi pag siguro personal na tayo physical na sapagkat marami tayong may kwento sa lalo tigit sa istorya ng COVID na ito kung ano ang ginawa ng Panginoon sa atin, how God protect and guide and lead, protect sa about isa sa atin So ako yung nagpapasalamat sa bagay nito. Ngayon naman, may panibagong team na naman tayo ng month na ito sapagkat napaganda ng team natin ngayon. Sabi diyan sa team, better than ever, the Spirit renews and transform us. So, once again, ako ulit mauna at may susunod na ulit mga speaker, Brother Jason, Brother Vincent, at si Pastor. So, sila na ulit magdadagdag, For the meantime, ako ang una. So, i-focus ko panandalian sa about the Holy Spirit, sapagkat isa ito sa mga better than ever. So, as far as doing is concerned, I do believe for us believers of Christ, true leaders, the Holy Spirit moves me, moves you, moves us all regarding how we do for the God's glory, Sabihin natin ganyan sapagkat siya lang ang ika nga ay sabihin natin ibinigay ang authority, Father, ang Son, ginawa na nila yung kanilang part na kung saan sa mundong ito lahat even doon nandiyan pa rin sila, pero makikita natin na ang Holy Spirit ay siyang talagang nagmo-move ngayon, Tukan ngayon niya, ika nga, sabi nga to kami adeso. Yan ang ng Holy Spirit So, ngayon itutuon ko sa Holy Spirit, ika nga. So,
isa sa topic ko, the Holy Spirit truly moves, no? Pero may binanggit ang Panginoon Kristo na matatagpuan natin ang ating text sa John chapter 16. Even though familiar na sa inyo ito, once again, i-repeat natin ito ng i-repeat. And I do believe sa patuloy nating pagbalik-balik sa istorya na ito, more and more tayong makakita ng mga another significance pa regarding the Holy Spirit, no? Sapagkat tunay na malawak po kasi ang ano nito considered natin as a ministry of the Holy Spirit. So yan po, no? Napakalawak po talaga nito. I do believe ko yung natatandaan na nabigyan ko na kayo ng nasa polio nyo, no? Na isa sa mga works of the Holy Spirit. Ewan ko kung may naitabi ninyo sapagkat napaganda po yun, mga verses, lahat ay nandoon. At the same time, muli balikan natin ang text natin ngayon sapagkat naano na natin ito. Pero I do believe napakaganda na patuloy nating balik-balikan ito sapagkat it is part of how the Lord Jesus Christ explained who's and why there's the Holy Spirit sa bawat isa sa mananampalataya. Sa ibang sekta, ibang grupo, ibang denomination, sa kanila ang Holy Spirit ay sabihin natin power, no? O para bang kuryente sa kanila, no? Sa kanila ay sinasabi nila conscience daw, kung anong mga term na ginagamit nila. But we, CCBC, we believe that ang Holy Spirit is the person who dwells in us, no? Sapagkat paano siya magsasalita kung he is not a person? No? Paano siya magigrieve? Paano siya makikwench? No? Kung he is not a person, no? Sapagkat ang person lang as a human being, as a person, sino bang hindi magigrieve? O sino bang lahat ng yung meron kang sariling naramdaman is the same as also the Holy Spirit. Part ng aking introduction. So dito natin makikita sa John chapter 16, 7 to 15, ikukunin natin ating text, no? So basahin ko muna bago tayo mag-pray, no? So ito ating text. So sino mag-quote ay take note nyo ito sapagkat sabi niya diyan sa verse 7 to 15. Nevertheless, I tell you the truth. It is to you advantage that I go away, no? For if I do not go away, the helper will not come to you, but if I depart, I will send him to you. Sabi niya sa verse 7. And verse 8, and when he has come, he will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Sabi niya sa verse 8. Verse 9, of sin, because they do not believe in me. Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. Sabi niya dyan. 11, and of judgment, because the ruler of this world is judged na. 12, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. Sabi niya dyan. Then 13, however, when the Spirit of truth has come, he will guide you in all truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. No? 14, he will glorify me, for he will take of what is mine and declare it to you. Sabi niya dyan sa 14. Last verse, all things that the Father has are mine, therefore I said that he will take of mine and declare it to you. So, purihin ang salita ng Panginoon na ating nabasa at narinig. Tayo muna yung manalangin. Let's pray. O Lord God Almighty, Ama, kami nagpupray pasalamat sa sandaling ito, Diyos, na you give us a privilege once again to study your word. At the same time, Lord, we ask your guidance, Holy Spirit, especially this month, Mama, na nandiyan ka, Holy Spirit, na ang itatakil, ang itatapik, 10 na mga kapatiran na gagamitin mo pa, Panginoon. Ako kami nagpupray pasalamat sapagkat you give us once again to a privilege to study your word, O Lord. That's why I ask your help so that we could understand more about your word. At the same time, Lord, mga kapatiran, bawat isa ay tunay nga na, Lord, na hindi lang kami hearer, but we are aware of your word, Panginoon. Guide us, lead us, protect us, Lord. Tunay nga, Lord, ang internet na ito by Zoom
ay tunay nga Lord na ginagamit mo sa aming kalagitnaan, hoping and praying na si Satan, Ama, itali mo siya upang hindi siya maging sagabal sa aming gawain, Panginoon. Alisin mo siya sa aming kalagitnaan na mga disturbance na ito, Panginoon. Alisin mo upang sa ganun, Ama, matuon ang aming puso at isipan sa iyo lamang, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita na aming marinig at mabasa, Panginoon. Kami nagpapasalamat sa pribilehiyo ito na pinagkaloob ng ugat sa bawat isa sa amin sapagkat ay na yung salita ay nanatili, Panginoon. At tunay na yung salita ay galing sa iyo, Panginoon. That's why we ask your guidance and care and protection sa bawat isa sa amin, sa mga sandaling ito, sa aming pag-aaral, pagbulay-bulay yung mga salita, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa aming dalangin. Amen. Okay. Nasusulo pa rin ako, anak eh. Kasi nga, hindi daw ako makita. So, ako naman nasusulo. So, ito ang ano na ito na Jesus speak, he explain what the Holy Spirit moves or doing, no, the part of the ministry. Sa ating lalo tigit sa ating pag-aral sa Book of Genesis, no, from creation, from Genesis to Revelation, nandun lagi ang Holy Spirit, mga kapatid. So marami siyang books, 66 books na ito, na still there's the move of the Holy Spirit. Ika nga, no? Sapagat sa creation pa lang, Genesis chapter 1 verse 2, nandun siya, nagmumove, no? Nandun siya sa babaw ng tubig. So nandun ang participation niya. Sa lahat ng mga activities na ito na ginawa ng Panginoon, nandun ang Father, Son, and Holy Ghost. At the same time, the Holy Spirit na talagang nagmumove siya sa bawat isa sa atin, sa mundong ito, sa ibabaw ng ating kalagayan, ika nga. Ngayon, sa ating sa ating pag-aaral, pagbulay-bulay ng salita ng Panginoon, makikita natin dito na pinaliwanag ng Panginoon Jesucristo ang tungkol sa comforter, ano pang mga term na ito na hinggil sa banal na espiritu, no? So magandang balikan natin ito sapagkat pinaliwanag ng Panginoon na sinabi na niya sa John chapter 14, 15, ang ngayon dito sa 16, still babalik-balik siya sa salitang Holy Spirit or the comforter na sinasabi niya. So pinaliwanag ng Panginoon Jesucristo dito na hindi pa siya namamatay dito, no? Sa John chapter 16 sapagkat ulihin siya sa 18, chapter 18, and then sa chapter 19, and then mabubuhay sa chapter 20 hanggang sa 21. Ang nandoon na yung kanyang pagkamatay, pagbubuhay namang muli hanggang sa umakyat sa langit kung ating titingnan dito sa Book of John. Pero ating unawain, itindihin dito na Jesus Christ explained what another pang gagawin ng banal na espiritu hinggil sa kanyang pag-alis at ano ang pinaka activities pa niya gagawin ng banal na espiritu. So makikita natin dito na pinaliwanag ng Panginoon Jesucristo ang activities o gawain talaga ng banal na espiritu. So ano natin? Tingnan natin sa verse 5. Okay. Verse 7. Nakikita natin, Jesus says, unless you will go away, the Holy Spirit will not come. So, nakikita natin dito, mayroon kapalit, no? Pag alis ng Panginoon Jesucristo, may papalit sa Kanya at walang iba kundi ang banal na espiritu. Sapagkat kung hindi sa alis, hindi iba pa rito ang banal na espiritu, which is, sabihin natin ito na part of the ministry, ika nga, siya ang Holy Spirit na ang ministry na niya ito, gagawin na niya ito. Then, makikita natin dito na sa temang ito ay makikita natin na dalawa. No? Number one, the prerequisite of Jesus, no? Kung saan meaning ng prerequisite means is a noun, things required beforehand. No? Na kung saan pangunahin, ibig sabihin sa Tagalog, pangunahin, no? Na kung saan ang meaning na o kailangan. Pinaliwanag ng Panginoon Jesucristo talaga na kailangan na pag-alis niya at mayroong susunod sa Kanya. So yun ang ibig sabihin ng
prerequisite, no? Sabihin ganun. Then, pangalawa, the purpose. Dito na pinaliwanag ng Panginoon na mayroong purpose. The purpose ay matatagpuan natin dyan, no? Nasa verse 8 to 15. Nandun na yung purpose. That He will come to accomplish the fourfold things, no? Na kung saan matatagpuan natin dito sa John chapter 16 na ito. Fourfold. Yung A, to convict the sinners. A. B, to condemn Satan. C, the councils, no? The council saints, which is for the believers na ito. Then, C, to champion Savior, no? Na kung saan one of the purpose of the Holy Spirit na ito na yung kanyang gagawin, no? So, apat po yun. A, to convict the sinners. B, to condemn Satan. C, counsel saints. B, to champion the Savior, which is focusing about Jesus Christ. Si Jesus Christ as a champion. Eka nga. So, paano siya naging champion? Lahat-lahat na ito, no? So, napakaganda po nito. So, nice nyo mag-take note po kayo. Sabagat napakaganda. It's a big encouragement for us. So, number one, may kita natin dyan, no? The prerequisite means it's a noun. Things required beforehand, na kung saan ang pangunahin. Pag-alis niya, kailangan mayroong kasunod siya. Pangunahin na pinaliwanag ng Panginoon Kristo. That's why, kasi kausap ng Panginoon Kristo, yung true believers na, tunay na mananampalataya na, hindi na walang halo na ditong, kasi nakalis na dito si Judas, no? Ating titinan sa John chapter 13, umalis na si Judas, kaya nag-start sa John chapter 13 verse 31, going to chapter 14, going to chapter 15, going to chapter 16, true believers na ito, lahat mga tunay na nanampalataya na sa ating Panginoon Kristo. Wala nang halo-halong ano dito, kundi tunay na mananampalataya. A, to convict sinners. May tatagpuan natin yan sa verse 8 to 10. Sapagkat sabi niyan, and when He has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment and of sin because they do not believe in me. Of righteousness because I go to my Father and you see me no more. Yan ang paliwanag ng Panginoon Kristo, hinggil na kung saan ikukonvict ng banal na Espiritu yung lahat ng tao na nagkasala sa Panginoon. All the sinners, no? Walang exemption dito, walang exempted dito, lahat. As a believer, hindi ka pananampalataya sa ating Panginoon, once na nasiran mo siya o yung sino man na nahabaginan, even I, no? Bago tayo naging believer, tayo din ay tunay na makasalanan, no? At nung narinig natin ang Ebanghelyo, hinggil kung sino si Kristo, pinaliwanag niya lahat-lahat ng taong ito at narinig mo at naunawaan mo. And this is the conviction of the Holy Spirit. Na nangungusap siya, kumakatok siya sa ating puso na sinasabi ng banal na Espiritu na tayo nagkakamali, nagkasala, kailangan humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon lahat-lahat. Dito naman natin, He will reprove, or sa King James, He will reprove means kanyang susumbatan ang tao. So sabihan na ikaw nagkasala, ikaw nagkamali, at kailangan kang humingi ng tawad sa ating Panginoon. Yan ang sinasabi niyang ang banal na Espiritu. At yan, may tatagpuan natin yan sa iba pang mga supporting verses na lahat higit na masabi ng Romans 3:10. There's none righteous, not even one. Walang matuwid kahit isa. Sabi sa Romans 3:10. At sabi sa Romans 3:23, for all have sinned, come fall short to the glory of God. At ang sin na ito ay kabayaran, ay ang kamatayan. Gaya na sinabi ng Romans chapter 6 verse 23a. The wages of sin is death. At sa Hebrews 9:27, na it is appointed a man wants to die, and after this, judgment. Ang judgment natin ay ang kamatayan na kung saan nais ng Panginoon na maunawaan mo, intindihan mo as soon as possible, na kung naunawaan mo at intindihan kung sino talaga siya, ay dapat magbago ka na. Mayroong changes at nais mong dapat sampalatayan tanggapin bilang Panginoon na paligtas ng ating Panginoon Kristo. Or else, mayroong punishment. Anong punishment?
yung dagat-dagatang apoy na binabanggit din ng banal na kasulatan. Nais ng Panginoon na ayaw niya ikaw na talagang ikaw pumunta doon. That's why ang banal na espiritu ay kumakatok siya, no? Kumakatok talaga siya. At siya ay nangungusap, he convict sinners na tayo lahat noon dati ganito. So we can thank and praise God because the ministry of the Holy Spirit isa sa one of the major point niya sa human being is concerned ay talagang ikukonvict niya sapagkat ng punishment ay yung lake of fire na gaya na sinabi ng Revelation chapter 20, 11 to 15 na sino mang tao na hindi na sumpungan nakita ang kanyang pangalan, especially sa verse 14 and 15, ay doon ilalagay sa dagat-dagatang apoy, which is focusing about the second death. No? So we can thank and praise God sapagkat nakaunawa ako, naunawaan nating lahat kung sino at ano pala ang ginawa ng Panginoon Kristo. Alam nating lahat ang ginawa ng Panginoon Kristo ay siya na bayubay doon sa cross ng Kalbaryo. 2,000 taon na nakalipas at ito ngayon, tayo nanampalataya sa Kanya. So purihin siya, ang ating Panginoon, sapagkat through the Holy Spirit, siya talaga ang nagkukonvict siya sa bawat isa sa atin. Even though we are believers na, still kinukonvict pa rin niya tayo, lalo tigit nakagawa tayong kamalian sa harapan ng Panginoon na tayo mananampalataya na, still nangungusap pa rin siya. Anak, ang ginawa mo ay maganda. Anak, ang ginawa mo ay kasalanan. So nandyan siya, nangungusap pa rin siya sa bawat isa sa atin na tayo nagkakamali at salamat sapagkat nandyan siya, nangungusap sa atin, nagigilt ako, tayong lahat na nakagawa ng kamalian at tayo makakalapit sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa Kanya sa ating ginawang kamalian, kasalanan at nandyan siya na handang patuloy na papatawad sa atin. So salamat sa bagay nito. Sapagkat ang Holy Spirit ay nandyan siya. Kaya binanggit naman niya regarding the righteousness, no? Yung righteousness na ito, sapagkat sa verse 9, ating tingnan, verse 9 anak. Sabi niya dyan, kasi sabi niya dyan sa verse 9, okay. Sa verse 9, sabi niya, of sin because they do not believe in me. No? Ang sin pala, o ating titinan, na once na ikaw nakarinig ng salita ng Panginoon at binahaginan ka ng salita ng Ebanghelyo kung ano sino si Kristo, kasalanan din pala pag hindi ka nanampalataya talaga kay Kristo Jesus. Bungot pa yung namana mong kasalanan. So, salamat sa Panginoon sapagkat pinaliwanag sa atin ito at kino-convince tayo ng banal na Espiritu na dapat ka talagang mag-repent sapagkat sin is not accepting Jesus Christ as Lord and Savior sapagkat siya ang pinadala eh. Na katulad na sinabi ni Juan Bautista nung makita niya si Jesucristo na papalapit sa kanya, yan ang sinabi ng John the Baptist sa John 1:29. Sabi niya, when he saw Jesus Christ approaching to him, kasi sa time na yun, nagbabautismo siya sa Jordan River, sabi niya, behold, this is the Lamb of God who take away the sin of the world. Take note nyo, ang sin, hindi niya sinabing sins, no? Kundi S-I-N, means singular. Focusing Jesus Christ. So once na hindi ka talaga nagbago, na narinig mo ang salita ng Panginoon at pinaliwanag sa iyo na si Kristo pala talaga ang dapat mong sampalatayan, tanggapin bilang Panginoon mo tagapagligtas, ay kasalanan din yan. Sabi niya, sin because not believing on Him. Sabi niya dyan sa verse 9, no? Of sin because they do not believe in me. So, sin, ang hindi pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. That's why we believers of Christ, as soon as possible, we need to share this gospel talaga sa mga taong hindi, wala pa sa Kanya. So, nakita nyo? Napaganda nung patuto na ating pastor kanina, sabi niya, yung tiyuhin niya na nakasabayan na niya na lumaki lahat at nais na niya sanang talagang puntahan at lahat gusto na niyang hindi nga kahit sa huling pagkakataon malang sana. Pero isa sa napakagandang purpose dito, no, na kung saan nasiran lang talaga at bawat isa din sa atin, no,
Sabagat mayroong conviction sa atin ng banal na Espiritu na as soon as possible, we need to share this gospel to those not yet in the Lord. Sabagat sin, if they not have faith in the Lord Jesus Christ, it also, so sayang, no? So ganun bakit? Bawat isa sa atin, I do believe, bawat isa sa atin, mayroon tayong naisiran, bahaginan, dapat talagang gawin natin ito sapagat maalis ang kanyang kasalanan sapagat kinuha na ng Panginoon Kristo yan eh. Kung siya sampalataya talaga sa kanya na bilang Panginoon at Paligtas at bigla tayong praise God sapagat nauna ako, tayo, ikaw, tayong nananampalataya. So sabi niya dyan sa verse 9, of sin because they did not believe in me. Sin yun. So thank God sapagkat ako, ikaw, tayong lahat na nakaunawa at nakaintindi na ngayon at dito nawalang ating kasalanan na ito. At kinuha na nga niya ni si Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Then, sa verse 10, sabi niya, di ba, nabanggit ang panunod sa verse 8. Then, of righteousness, sa verse 10, of righteousness because I go to my Father and you see me no more. What it means? Righteous. Sino bang tunay na righteous? Walang ibang righteous, kundi ang ating Panginoon Kristo lamang. It means to say that He is also God. Walang righteous liban sa ating Panginoon Kristo, di ba? Sa Romans 3:10, may kita natin, for all have sinned come short to the glory of God. That means to say, there's no righteous. Walang matuwid talaga liban sa ating Panginoon. Because why? He is God. Kaya nabanggit niya sa John 10:30, I and my Father are one. They are righteous. The Holy Spirit is righteous also. And this is the true God it also for us. Kaya nga mayroon tayong doctrine of Trinity, Father, Son, and Holy Ghost. At makikita natin ang three na ito as one, they are righteous. At sila na ang righteous. Kaya sabi ng Panginoon Kristo sa verse 10, of righteousness because I go to my Father, the righteous, and you see me no more. Hindi na natin siya makikita. At ito, pupunta siya sa Father na righteous, Son is the righteous, and the Holy Spirit is the righteous. Kaya sabi niya, you will see me no more. Hindi nyo na ako makikita dito. At kailangan ang Holy Spirit na siya na magmumove sa atin. Hindi natin nakita, katulad ng hangin. Pero maramdaman natin na nandiyan siya, kumikilos siya sa bawat isa sa atin, ang mananampalataya. So thank God sa bagay na ito. Then, B, yung A, no, sabi ko nga siya, to convict the sinners. Part of the ministry of the Holy Spirit nito, no? Yung B, condemn Satan. Sapagat matatagpuan natin yan sa verse 11. Sa verse 11 of judgment, because the rule of this world is judged na, hinatulan na. It's because Satan na nag-rule ngayon sa mundong ito, no? Umalis na siya, pero he condemn niya part the ministry of the Holy Spirit na i-condemn Satan, na ipinaliwanag niya, pinakita ng Panginoon Kristo na ang motibo talaga niya sa pagpunta niya dito sa sanlibutan na ito, sapagkat yan ang sinabi ng 1 John chapter 3 verse 8 na he came to destroy the works of the devil. This is it. Judge ng si Satan, no, to condemn Satan, sapagkat through me to you, to us all believers of Christ, alam ko, alam mo, alam nating lahat na na-defeat na siya through the hanging of the cross. Doon natalo niya si Satan, no? At we can thank and praise God because the Holy Spirit ministry, no, talagang may kita natin na ang Panginoon Kristo at ang banal na Espiritu na doon ang lang combination na pinaliwanag niya sa akin, sa iyo, sa ating lahat na ginawa ng Panginoon Kristo ito sapagkat part ng kanyang purpose na ginawa ng sinabi ng God the Father sa Genesis chapter 3 verse 15, no? Yung tungkol sa serpent na kung saan ito ang gagawin niya, dudurugin ang ulo niya. And then presentation na he will come to destroy the works of the devil. So we can thank and praise God sapagkat talaga nandyan, i-condemn niya ito sa bawat kanyang mga salita na nakikita natin, nababasa natin. So we can thank and praise God sa bagay nito. Yan yung B. C, to counsel saints. Ito na ngayon sa atin. Ang Holy Spirit nandiyan na nagdidwell na sa atin sa pagtunay na I do believe bawat believers ay gaya na sinabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to counsel the saints.
In fact, nasa atin siya. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16? He not knew that your body is the temple of God and the Holy Spirit dwelleth in your body. Oh, tayo ay templo ng Diyos at ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. The Holy Spirit is still nandyan siya lagi, nagsasabi siya sa atin. Nga na nabanggit ko na noong una. Kung tayo hindi pa nananampalataya, nanunumbat siya, sinusumbatan niya tayo. And even nakagawa tayo ng good or bad, lahat-lahat, still nandyan siya, nagsasabi siya sa bawat isa sa atin. To counsel saints sa atin. Saints, ang believers pong yan na tinutukoy. Now, in fact, nabanggit ito ng Panginoon Kristo. Balik tayo sa John chapter 15, verse 26, John chapter 14, verse 26 din, sapagkat still pinaliwanag ng Panginoon Kristo, ano lang natin, no? Sapagkat nandyan sinabi na ng Panginoon Kristo tungkol sa comforter. Sa John chapter 15 verse 26, sabi niya diyan, "Datapwat pagparito ng mga aliw, the comforter na aking susuguin sa inyo mula sa Ama sa mga kapatid bagay, ang Espiritu ng katotohanan na magbubuhat sa Ama ay siyang magpatotoo sa akin." To counsel saints. Nandiyan siya, ang banal na Espiritu, no? Nagpapatotoo tungkol sa akin. Dahil combination na noon, no? Nandiyan. Kaliliwanag niya sa atin ang banal na Espiritu na kailangan ng palataya kay Kristo Jesus sapagkat ito ang ginawa ng Panginoon Kristo. 2,000 taon na nakalipas na siya'y namatay. Lahat-lahat ang presentation noon. Nandiyan ang Panginoon Kristo na nagtuturo sa atin. Ang banal na Espiritu na nagtuturo sa atin hinggil sa ginawa ng Panginoon Kristo talaga. Even sa John chapter 14, verse 26 din, ganun din, no? Ayan siya namin yan. Dapat ang mga aliw, still na comforted sa mga katuwid, bagay Espiritu Santo na susuguin ng Ama susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay na magpapaalala lahat ng sa inyo ay aking sinabi. So, nire-recall ng banal na Espiritu na itong ginawa ng Panginoon Kristo, sinabi ng Panginoon Kristo. It is part of the ministry of the Holy Spirit na siya ang talagang to counsel us, believers of Christ. So, we're gonna thank and praise God sa bagay nito na ang banal na Espiritu, still nandyan siya, lagi nangusap siya sa akin, sa iyo, sa ating lahat. So, salamat sa bagay na ito. At hindi lang yan, no? Sapagkat makikita natin dito, no, na ang banal na Espiritu, sabi niya, take note dito, not only that, hindi lang yun. Last year, I would believe na isang back-to-back yata yun, kung yun na ano sa inyo, natatandaan, na isang polio yun, na part ng ministry ng Holy Spirit, no? May na ano ako ditong 1 to 5 lang, no? Sapagkat mahaba, napakarami noon, no? So akin 1 to 5 lamang, no? Na another part ng ministry activities pa ng banal na Espiritu na ginawa o gagawin niya sa bawat isa sa atin. Nabanggit ko na nung una, no? To counsel saints na He dwells in us, na 1 Corinthians chapter 3 verse 16, even John chapter 14 verse 16, nananahan siya sa atin, ang banal na Espiritu na sa atin yan. Not only that, sa parte ng salvation, nandiyan siya na nagsisild sa atin, na tayo tinatakan. He sealed us, number 2, to counsel us, no? Part ng kanyang counseling sa atin, na sinasabi niya sa atin. Sa time of salvation, sa Ephesians chapter 1, verse 13 to 14, no? Nandiyan ang Holy Spirit na nag-sealed na tayo tunay na nanampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ano mo ba, na? Yung sa, ano? Okay, yan. Okay. He dwells in us. He sealed in us in time of salvation. Sa Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. Number 3, all believers has fruit of the Spirit. No? Mayroon tayong fruit of the Holy Spirit na more na I do believe kung ating gagamitin itong banal na prutas na ito ng Holy Spirit na ito na nasa atin, I do believe magagawa natin lahat ng mga bagay nito. In fact, yung ating team, no, better than ever. The more we study His Word, makagawa tayo ng better and better than ever. Sapagkat nandyan siya . Ang ganda ng always prayer natin ng ating buting pastor. Salamat Panginoon sa araw na ito na alalagay niya, binabanggit yan, na panibagong araw, no? Sapagkat better and better. Every day
every night, every seconds, every week, lahat yon. Another new days. The move of God sa bawat isa sa atin na kung saan better than ever. Better siya ng better sa atin. Padagdag siya ng padagdag ng mga katuruan sa atin na kung saan, kumbaga sa sa physical nating activities, kung patuloy tayo nag-exercise, lahat yon, lumalakas tayo, ating body na-perform because better and better. Sabagat, this is part of the purpose of the Holy Spirit na nasa atin na all believers has fruit of the Spirit na siyang ating titingnan. No? Kalis ko kayo, look, ano ba itong mga ng banal na Espiritu sa atin na fruits na ito? O sabihin na pruta na ito ng banal na Espiritu na Galatians chapter 5. Matatagpuan natin yan, 22 to 23. Sabagat ano yan? Tatapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. No? Better and better yung pag-ibig na yan. Walang hatred yan. Sa katuwaan, kapayapaan, pagpahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, no? Kamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay, walang kautusan. So makikita natin dito yung siyam na yan, no, ng fruit of the Spirit, makikita natin diyan ay kung ating pamumuhay talaga ito, I do believe wala kang makitang kaaway, no? Mga tayo ang inaaway, no? Nakikita natin diyan, no? Sapagkat yung unang-una lang pag love no? Ano bang ka-opposite ng love? Hate. Di ba? So kung tayo mananampalataya, ang bunga ng banal na Espiritu ay sa atin ay pag-ibig, wala kang maging kaaway diyan. Baka tayong inaaway. Kapayapaan, lagi tayong mayroong peace, no? Bagamat mayroon tayong mga naranasan natin ngayon, no? Sa time natin this month na ito, nung mga buwan pa, yung corona na ito hanggang ngayon, hindi naalis, nandyan, bagos, padami ng padami. But mayroon pa rin tayong kapayapaan, no? Na kung saan, tranquila pa rin tayo na lumabas, na alam nating lahat na nandyan yung protection ng ating Panginoon. Nandyan siya, He guide and lead and protects about isa sa atin, no? Na yung iba mga kapatiran, sa swab test o sa tinatawag ditong tampon pero ano lang yun, mga suspected lang yun. I do believe ang Panginoon, alisin niya yun, no? Hindi niya itutuloy yan, no? Kung magkakaroon man tayo ng sinasabing ganyang COVID yan o ano man yung sakit na yan sapagkat nandyan siya, no? Na nagpatuloy na protect about isa sa magpahinuhod, kagandahang loob, nandun yung kabutihan, pagtatapat, no? At I do believe sa mga pagtrabaho natin, sa mga ginagawa natin, I do believe na hindi tayo nakagawa o gumagawa ng hindi maganda. Because alam mo, nandyan ang banal na Espiritu na always good ang ating magagawa sabagat nandyan siya. Nagkukonvict nga siya nagsasabi nga siya sa atin So we're gonna thank and praise God sa bagay nito. All believers has fruit of the Spirit. No? Liban lamang, kung hindi ka nanampalataya sa ating Panginoon Kristo. Yung fruit of the Spirit yan, wala yan. Kaya pag nakarinig ka ng hindi magandaan, ako, away na yan. Ano ba yan? Wait ba yan? Puro ano na yan. Mag-react ka na agad, mag-iisip ka na agad na hindi maganda, negative side, lahat yun. Pero kunwari, ikaw na nagbabasa. Kunwari, ikaw ang tunay na nanampalataya. Pero ang tutusin, hindi ka talaga ba nanampalataya? Sapagkat as a believers of Christ, nandyan yung Holy Spirit. Yan ang growth niya. Nandyan siya, ang banal na Espiritu. At yan, lumalabas yan sa bawat isa sa atin. Hindi lang yan isa, hindi lang yung dalawa, kundi siyam pa yan, siyam. Number 4, no? The Gandhian Council Saints. It teaches us. Nagtuturo siya sa atin. Sa John chapter 14, verse 26, na nabasa na natin dito, no? At 1 Corinthians chapter 2, verse 13, nagtuturo talaga siya sa atin, no? Ang banal na Espiritu. In fact, gusto ko yung Psalms 132 verse 8. I will instruct thee and teach thee, and the way which thou shalt go, and I will guide thee with mine eye. It is God who teaches us. So we're gonna thank and praise God na nandyan siya, na nagtuturo siya. Nakagawa man tayo ng mali, still nandyan siya. Saan? Nakagawa ka ng mali, balik ka kaagad. Lord, patawad sa ang ginawa ito, lahat. At yan, nandyan siya. Always remind us, no? Yan ang presentation also of the Council of Saints.
sa atin. Number 5, yung huli. Even, no, sa ating mga activities nito ng tuwing Martes, no, at Huwebes, ng prayer time, at bukod yung ating individual prayers, no, umaga, tanghali, hapon o gabi, bago ka matulog, still nandiyan siya, no? Romans chapter 8, verse 26-27, tingnan natin. He helps. Romans chapter 8, napaganda. Part ng Holy Spirit ministry, no? Romans chapter 8, 26-27, sabi niya dyan eh. 26, sabi niya dyan, at gayon din naman ang Espiritu na tumutulong sa atin kahinaan sapagat hindi tayo marunong manalangin na narapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi naisasasay sa panalita. 27, at nagsisiyagat ng mga puso'y nakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. According to the will of God. So the Holy Spirit teaches us, no? Na nagtuturo sa atin kasi sometimes may mga prayer tayo na gusto ko to, itong gusto ko, and yet the Holy Spirit says no. As soon as possible, yung ipipray mo according to the will of God it also. No? Ganda ng mga testimony natin mga kapatid na banggit niya na siya ni Sister Abigail, no? Ang ano niya ay tungkol sa citadinansa na mayroon siyang time limit, no? Kaya dapat 2 years na ito ano ko na. And yet ang God still may purpose diyan. May share din ako sa inyo hinggil doon sa citadinansa, yung kasama ko sa trabaho. Yung kanyang anak, bunsong anak, no, nag-aral pa ng media yata o superiore. Kaya ang motibo niya, kaya siya nag-submit ng dokumento sa citadinansa sapagat para makirig niya yung kanyang anak kasi galing ang Pilipinas eh. Kung siya Italiano na, ay makikirig na niya yung kanyang anak na under niya. Alam nyo, na-approvean yung kanyang citadinansa, less than 10 years. Hindi na niya pinansin. Yung kanyang anak, tingnan niyo yung kanyang anak, nakapagtapos na ng pag-aaral, nakapagtrabaho na, and I do believe mayroon ng pinansyado na ngayon. Kailan lang siya na-approve na naging citadinansa, naging Italiano? Kailan lang? Last year lang yata. At least na-approve. Even though, totoo nga, at least na-approve. Pero, less than o mahigit pang 10 taon yung kanyang dokumento na nandoon sa dokumento sa yung ano ng komuni, hindi na niya pinansin. Sapagat isipin mo yung anak niya nag-aaral, nagtapos na lang pag-aaral, hindi pa rin siya na-approve. Hindi na niya pinansin. And yet, kailan lang, nagdaang taon lang siya, in-approve na siya yung citadinansa. Hindi na niya pinansin. So, it is part of God's ika nga, mayroong Panginoon na siya ang talagang magbibigay o approve yan, I do believe. Sabat, gaya ng binanggit na ng mag-asawang Doris, Termila, no? Hindi na rin siya pinansin. Okay. Yet, andun. Sa time na yan, ng nais ng Panginoon, approve. So, I do believe. Kung lagi na magpipray ito, nandiyan sa hiniling natin, sabagat, according to the will of God, sabi niya dyan sa verse 27, no? Ulitin natin. Ang nagsisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal, alinsunod sa kalooban ng Diyos. It is part of the will of God. So yung will ng God, I do believe, talagang ilalagay niya ako, ikaw, tayong lahat sa ayos according to His will. Ang nais lang ng Panginoon, lumakad ka, sumunod ayon sa kanyang kalooban. At tayo, lumalakad, sumusunod ayon sa kanyang kalooban. I do believe in the right time, in the right mood, at lahat yun, God will provide all the things that we need. I do believe, sabagat tayo anak niya eh. No? Tayo anak niya eh. Gaya ng sa mga prayers natin, I do believe, lahat ng mga prayers natin, in the right time, in the right period, lahat yun, I do believe, ibibigay yun ng Panginoon according to His will.
At we cannot thank and praise God because of the Holy Spirit. Hindi tayo nagmamadali. Ano ba yan? So, ang banal na Espiritu, kalma ka lang anak. Kalma ka lang. At ay ibigay ko yan sa iyo in the right time. Sapagat mayroon akong plano pa hinggil sa pinagpipray mong ito na mas maganda pa. Yan. No? So thank God sa bagay na yan. So it is part ng na to counsel saints about isa sa atin. Pero I do believe kung yung natatandaan, kung yung balikan, yung na-share ko sa inyo, na-ibigay ko sa inyo, marami yon na part ng mga gagawin ng panunsog ng Panginoon sa atin. No? Through the Holy Spirit na nagbibigay siya na lahat-lahat yun, mga activities na yun na gagawin sa atin ng Panginoon talaga. Yung last, to champion the Savior. Who is the Savior? Jesus Christ. Ano ba ano ba sabihin ng champion? Part ng purpose ng Holy Spirit na gagawin niya sa atin. To champion the Savior. No, sabihin, He will glorify me, for He will take of what is mine and declare it to you. All things that the Father has are mine. Therefore, I said that He will take of mine and declare it to you. Means to say, to champion the Savior. Ano ba ibig sabihin ng champion? No, bakit? Why? Sapagkat mayroong 3 puntos din ako dito. Nakikita natin dito. First point, Jesus came to destroy the works of the devil. No? Siya nakipaglaban kay Satanas. No? Genesis 3:15 and 1 John 3:8 na He will come to destroy the works of the devil. That's why He's a champion. No? Sino bang champion sa atin na 8th world champion? Division. Sa atin. Sa Pilipinas. Si Pacquiao. Di ba? Lahat ng 8th division. Champion siya si Pacquiao. Lahat ng naging kalaban niya. Isipin mo, 8 na division sa boxing. Kaya lahat ng mga sa nakalaban niya, no, lahat, maski si Mayweather, na even though natalo siya ni Mayweather sa points, at si Mayweather walang talo, no. Ang nangyari lang, si Mayweather isang division lang siya. So lahat ng mga naging kalaban niya, lahat ng mga boxer, ang pinapoint niya, sino was the greatest? Sabi nila, walang iba kundi si Pacquiao. Sapagkat yung 8th division na yan ay mahirap kunin yan. Sabi ng mga boxers, ng mga expert, mahirap kunin yan, sabi niya. Pero yung isang division lang na tuloy-tuloy ka, ay kung ma-maintain mo yan, ay madaling makuha yan. Pero yung 8th division, lahat sila na naging kalaban ni Pacquiao, pag sinabi ng sino ang mas magaling sa si Mayweather o si Pacquiao, ang sagot nila si Pacquiao. Sapagkat 8th division eh. And Jesus Christ, no, destroy the works of the devil. And He is the champion. Amen? Yan po yun. Number 2. He will defeat all its, lahat ng kanyang kalaban. Ephesians chapter 2, 9 to 11. Ephesians, na-share ito na ating buting pastor last Sunday, no? Balikan lang natin. Why he is the champion? Sapagkat, sabi dyan sa Ephesians chapter 2, 9 to 11, matindi yan, no? 9, sabi niya dyan, hindi sa pamagitan ng mga gawa. Ephesians, no? Chapter 2, verse 9 to 11. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sabi niya dyan, 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa, no, na nilang kay Kristo Jesus para sa mga buting gawa na mga nihanda ng Diyos na unang upang siya lakaran, no? Kanyang alalahanin. Ephesians. Hindi pala Ephesians, Philippians, kaya na-recall ko yung Philippians, no? Philippians. Kaya ako nagtataka eh. Wrong books, but Philippians chapter 2, 9 and 10, kaya nabanggit ko kay ni Pastor, no? And na-share sa atin ni Pastor last Sunday, sabagat yan ng Ephesians. Philippians chapter 2, 9 to 11. So, error po yung mga kapatid, yung hindi Ephesians, kundi Philippians chapter 2, 9 to 11. He is the champion, He will defeat all His enemies. Sapagat sabi niya dyan,
no, 9. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa, na nangasa ilalim ng lupa, at upang ihayag ang lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon at ikalawati ng Diyos. No? That's why He will defeat all His enemies. Lahat ay luluhod. Lahat magsasabi na si Jesucristo ay talagang Diyos. Every knee shall bow. Pag ikaw nagbow ka, it present that He is a champion. Susunod ka eh. No? Why? Because He is God. Isipin mo yan. Every knee shall bow. Lahat. Walang hindi luluhod sa Kanya. Lahat hindi susuko sa Kanya. Sapagat He is the champion, the Savior. Number 3, last. No, malapit na tayo matapos. Okay. Jesus defeat also over death. One of the last na maban ay yung death na sinasabi. Jesus defeat also over death. Kaya po rin, pasalamatan natin ng Panginoon sapagkat lahat ito ay defeat lahat ng ating Panginoon. That's why He is a champion. No? Sa 1 Corinthians chapter 15, no? Anin ko sa inyo. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 15. No? Sabi niya diyan sa 1 Corinthians chapter 15, 51 to 57. Sabi niya diyan, no? Sapat God revealed Apostle Paul this mystery na na-revealed, no? Okay, 51. Narito, sinasay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sabi niya dyan sa verse 51. 52. Sa isang sandali, sa isang tisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang patay ay magbubuhay na manguli na walang kasiraan at tayo babaguhin. No? 53. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay mabihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbibihis ng walang kamatayan. 54. Datapot pagka itong may kasiraan ay magbihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihisan ng walang kamatayan, kung magagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtagumpay ang kamatayan. 55. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? 56. At ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapat, 57. Datapat, salamat sa Diyos ang nagbigay sa atin ng pagtagumpay sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Yan sabi niya dyan. We are victorious through Jesus Christ, no? He defeat also over death. Sabi niya, death, where is your sting? No? Sabi niya doon sa English, no? So we can thank and praise God sapagkat He defeated also. So lahat ng mananampalataya, hindi pala talaga tunay na mamamatay. Mamamatay tayo physically, but spiritually, we are alive. At yan, binanggit dito, tungkol ito sa rapture, na binanggit ni Apostle Paul, pero we can thank and praise God because of these things, that Jesus Christ is truly the champion. He defeat niya lahat yung kalaban niya eh. That's why He is the champion. So we're gonna thank and praise God regarding this thing because part of the whole ministry of the Holy Spirit, this is what He said to me, to you, to us all. So thank God sa bagay na ito. Kaya ako, ikaw, tayong lahat, balikan natin ang ating team better than ever na makagawa tayo because the Spirit renews and transform us. Every day na patuloy tayong nabubuhay, andyan ang banal na Espiritu na patuloy siyang gumagayad, naglilid, nagtuturo sa bawat isa sa atin through His Word nating binabasa, no? Nating inunawa at iniintindi at ating pinagbulay-bulayan. At dito makikita nating lahat na ito ang tunay na nagpabago sa bawat isa sa atin. That's why He transform us, no? Even 2 Corinthians 5:17 na tinutukoy ang Panginoon Kristo dito. Therefore, if anyone being Christ, He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things have become new. Because He transforms us, bawat nanampalataya kay Kristo Jesus, and the Holy Spirit teaches us. That's why transform niya talaga tayo sa bawat isa sa atin. That's why
He gives us knowledge and wisdom every time na we read and study His Word. So we're gonna thank and praise God sa bagay nito na ginawa sa Panginoon sa bawat isa sa atin. That's why better than ever, every time na patuloy tayo nag-aral ng salita ng Panginoon, and I do believe, bawat isa sa atin, since ako, studying His Word noon pa, no, in the middle of 80s, no, pero every time na basahin natin ang salita ng Panginoon, even though, no, in John 3:16, no, so many times na natin narinig yan, pero every time na kung saan basahin mo siya, the more na marami kang makikita pa. Sa John 3:16, marami kang makita sa ginawa ng Panginoon dito sa atin. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Oh, salamat, Panginoon. Every time na marinig mo yan, lagi kang marirefresh. No? That's why, transforming talaga nandyan. Sapagkat nandyan siya, na nagdidwell siya sa bawat isa sa atin, at hoping and praying, no, na patuloy ka, ako, ikaw, tayo, lahat ng gumagawa, lumalakad ayon sa kanyang kalooban, still, patuloy siya, nagtatransform pa rin sa atin. Nagbibigay siya ng more and more and more knowledge and wisdom sa bawat isa sa atin. That's why we're gonna thank and praise God sa bagay nito. No? At isa lang ito, no? Mayroon pa sa next Sunday, mayroon pa sa second Sunday, mayroon pa sa third Sunday, hanggang sa fourth Sunday, na marinig natin ang theme na ito. So we're gonna thank and praise God. Ang conclusion natin dito mga kapatid, as soon as possible, dapat as a believer, let us do all things for God's glory. No, gaya ng Philippians 4:13, no? We can do all things through Christ which strengthens us. We can do all things. Makakagawa tayo ng mga bagay nito, natin ito, na nais na ipagawa ng Panginoon sa atin. Colossians 3:2, no? Set your affection on things above, not on things on the earth. Isipin ko mga bagay na ito para sa ikaluluhati nating Panginoon. Sapagkat we are His servant. Last month, no? We are focusing about, ang team natin about servant. We are the servant of God. And as soon as possible, we need to do for God's glory na. That's why, this is it. Gawin natin talaga ito. Sapagkat, ano sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58, napakaganda ng encouragement sa bawat isa sa atin ito ng Panginoon. Dito tayo magtatapos mga kapatid. Sabi niya dyan, kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag upang makilos, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Your work is not in vain in the Lord. Mayroon yan. That's why yung balikan natin yung last month nating team, no? Well done, good and faithful servant, sapagkat wala, alam lahat ng Panginoon yung ginawa ko, ginawa mo, ginawa nating lahat para sa kanyang glory. And I do believe mayroon kang matatanggap sa bawat isa sa atin. That's why better and better yung magagawa mo para sa Panginoon. Amen? Amen. Let's pray. Lord God Almighty, Ama, kami nagpupray salamat sa iyong mga salita naming